epekto po ba sa manok kung ang range mo ay nasa lowland area at ano ang kaibahan naman ng mga range na nasa mountainous area, nasa mga bundok, no? Mga kasupremo, unang-una dyan, alam naman natin yung kalidad pa lang ng lupa, no? Kasi yung lupa, may mga minerals yan. Mapapansin natin yung mga manok natin, kahig ng kahig, tuka ng tuka, ng kung ano-ano. Kasi may mineral po dyan sa lupa. Alam ng manok kung ano ang kulang sa kanya. Alam ng manok kung ano ang kakainin niya doon para makatulong sa kanya. Ngayon, ang difference ng dalawang yan, pag nasa patag ka, syempre madaling maubos yan. Unlike kung nasa bundok or nasa elevated yung ating ranging, pag naulanan yan mga kasupremo, no, napapalitan yan. Hindi mo na kailangan hukayin o ibaliktad yung soil nung nasa mountainous area para maging quality ulit or maganda ulit yung soil at yung mga mineral lalabas ulit pag naubos na ng mga manok natin sa ranging. And yung damo, no? Narinig ko ito sa mga iba nating mga kapwa sa bungero na parang ang damo, yun ay parang gulay nila, no? Parang yun yung nagbibigay ng extra fiber sa kanila para sa magandang panunaw. And yung weather din, yung moisture, pagka malamig maganda yung klima dun sa nasa mountainous part, makita mo yung moisture sa katawan ng mga manok natin. Napakaganda ng mga balahibo nila, hindi dry and brittle yung mga feathers ng mga nasa range natin. And mas less yung stress pagdating dun sa mga mountainous area na naka-range. Question number 2, papaano mapapanatili ang biosecurity at ma-secure ang ating mga manok laban sa mga predators during ranging? Ang biosecurity, alam naman natin na lahat yan, no? Ang importante lang dyan, kalinisan pa rin, no? Doon sa barn nila, doon sa kainan nila, doon sa patubigan nila. Linisin, scrub, and i-disinfect. Pwede natin gamitin dyan ang ating microbiter. Maghalo lamang ng 10 ml o 10 ml sa kada litro ng tubig, no? And ang maganda pa dyan, yung putbat, mga kasupremo, no? Every entrance ng ating ranging pen or ranging net, maglagay tayo dun sa entrance. Bago pumasok yung ating mga caretaker or kung sino mang bibisita, tumapak muna dun sa putbat na merong microbiter. And para dun sa mga predator, mas maganda may net na nakapaikot sa kanila laban sa ahas, no? Yung mga sawa. No? Pero yung mga madalang naman sa Pilipinas, yung mga galing sa langit, no? Yung mga dumadagit. So, usually, hindi naman yan na-experience ng ating mga malalaking breeder yan, no? Ang mahirap dito, mga kasupremo, yung dalawa yung paa na pwedeng sumuot sa net. Yun ang ating babantayan. Question number 3, ano ang mga suplemento na pwedeng ibigay sa mga manok sa range? Napakagandang topic nitong suplemento na ito na hindi dapat mawala. Kasi napaka-stressful ng panahon na ito sa ating mga future warriors. Mauna na dyan yung heat stress. So, kailangan magbigay tayo ng electrolytes. Nandyan po ang ating spectrum, no? Na may electrolytes na, and at the same time, meron pang mineral. Meron pang multivitamins, no? Na kailangan ng ating mga manok para doon sa pag-develop pa rin ng kanilang pangangatawan at mga organs. And meron po tayo yung Robipos. No, yung Robipos po natin ay liquid calcium and phosphorus na madaling sangkapin. Lalo na kung napakarami mong nakagala. No? Hindi mo na kailangan isa-isang hulihin yan, bigyan mo ng mga tableta, ilagay mo lang sa tubig nila, 5 ml kada litro ng tubig. 3 days po, weekly, no? Every morning. Para po sa kanilang malakas na buto sa paa at pakpak.